ah, yung thrive, no? Human instinct kasi is kapag ka nabibingit tayo, no? Kapag ka yung survive and thrive, no? According to the studies of the National Geographic, Geographic muna tayo. Kasi ang tao daw, any living organism, kapag ka ito ay nabibingit into extinction, no? Ibig sabihin, yung nagfe-face sila sa depletion, or yung kapag ka sila ay nakaharap sa pagkaubos, ang instinct ng human, ang instinct ng tao is to survive. Diba? Kapag ka halimbawa tagutom, no? Tagutom, yung nasa lugar tayo na walang pagkain, napakahirap hanapin ng pagkain, our instinct is to survive. And now, kapag tayo naman ay nasa sagana na, our instinct is to thrive. Kagaya po ngayon, no? Kagaya po sa buhay natin ngayon. Dati, nasa bingit tayo ng kapahamakan. Nasa bingit tayo ng kamatayan. Because 3:23 ng Romans, for all have sinned and fall short in the glory of God. So, talaga tayo, doon talaga tayo mapupunta sa kapahamakan. That is why we strive to survive upang maangkin natin yung buhay na yun. And then, di ba, natanggap na natin si Jesus Christ. Ibig sabihin, nakasurvive na tayo. Nandun na tayo sa stage na dapat mag-thrive. Tapos na yung survival mode natin, naangkin na natin ang kaligtasan. Nakasurvive na tayo. No? Tama po yung, ang ganda po ng mensahe today, no? Kasi, hindi lamang puro na lang survival. Napakasagana na ng buhay mo. Survival pa rin ang nasa isip mo. Why? Because of selfishness. Gusto mo sa'yo na lahat, no? Kaya nga ang sunod na di ba? Ang galing nga nitong si Eric Gerber, no? Hindi pa natin pala na-declare. Ang galing nga ni Eric Gerber kasi sinunod-sunod niya, no? Una talaga, hindi lang tayo dapat mag-survive. Dapat mag-thrive. No? Kasi nakasurvive na tayo, no? We have being set free from the bondage of sin, so we survived that stage. Kailangan na nating mag-thrive, and then ang kasunod niya is do not focus on the things that we do not have, no? Kasi minsan doon tayo nakafocus sa mga bagay na wala sa atin, kaya nakakaligtaan na nating tignan ang mga bagay na meron tayo. Like for example, no? Sa sarili ko, in-example ko, sarili ko. Yes, wala sa akin ang mga anak ko, no? Pero I am thankful that they are still living. I am thankful na buhay pa rin sila hanggang ngayon. Hindi man sila nakaka-contact, hindi man ako nakaka-receive ng mga sulat nila, hindi man ako nakaka-receive ng mga birthday greetings mula sa kanila, hindi man ako nakakapag-greet ng Merry Christmas sa kanila, no? But I am thankful to God na sila ay nag-thrive. I am thankful to God na natutugunan ang mga panalangin ko para sa kanila. I am looking at kung ano yung meron ako. Yes, maaari kong tignan na mga wala sila dito, ganon. Kaya nga sabi, let's stop focusing on the things that we do not have. Let's stop complaining. No? Bakit tayo nagko-complain? Because of the absence of contentment. Bakit tayo nagkakaroon ng negative thoughts? Because we did not fully surrender it to God. No? Halimbawa, meron akong asawa na napaka-cold sa akin. No? Hindi ko titingnan yun. Ang titingnan ko is, thankful ako dahil hindi siya babaero. Di ba? Thankful ako dahil hindi siya lalakero. Ganon ang ano ko. Wala si Karen dito, pero I am thankful na hindi niya pinabayaan ang mga anak ko. Yun. Let us focus on the things that God has given us. Doon tayo dapat magpasalamat. No? Hindi ko hanggang ngayon, diniterma pa rin ako ni Karen. Pero I am thankful, God, because you have given her the guidance. Kasi napatapos niya ang 3 kong anak without even my support. Siya lang nag-isa. Napatapos niya sa pag-aaral, no? Yung mga ganyan, yun ang tinitingnan ko, na kahit wala si Karen sa akin is,
nandun yung pagmamahal niya na natili sa ating mga anak. Hindi niya pinabayaan, hindi siya nagliwaliw. No? Yun, doon ako nakafocus sa mga bagay na yun. Kaya, ang ganda ng sinabi dito ni Eric, ano sabi dito? Stop focusing on what we don't have. Stop complaining and not paradise. Wala pa tayo sa paraiso para mag-expect tayo ng perfection of life. But ang sabi dito, one day, sabi niya, isang araw, no? We will live in paradise where everything will be perfect. Hallelujah. No? Malaya na tayo, sabi niya dito, no? Until then, no? Hanggang wala. Let's take God at His word and live free from excuses, no? Limitations. Ano yung mga nagpumipigil sa atin sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo? Huli mo natin, ay, ang sarap pang ano talaga, ang lamig talaga ng ano, sarap pang, no? Yun, no? Yung limitations na yun, ang sinasabi dito is, yung mga limitasyon na pumipigil sa atin upang sambahin pa ng lalo ang Panginoon, upang malaman pa lalo natin ang karakteristik ni God. Yun ang mga limitations na ito sa mga ganitong gawain, no? Kasi yun ang naghihinder sa atin, yun ang pumipigil sa atin para mapalugdan natin ang ating Panginoon, no? Pero we are being set free na. Sabi nga, di ba? Pero ang ganda ng conclusion ni Buddy, kasi huwag nating hayaan na yung freedom na yun ay maghahatid sa atin na mababalik tayo. Ang sabi nga niya sa Ephesians yata, kung hindi ako nagkakamali, no? Or Galatians ba? Malaya na tayo pero huwag natin gamitin ang kalayaan sa paggawa ng mga hindi maganda, no? Let us not use that freedom. Kasi hindi yan ang nais ng Diyos. Pinalaya niya tayo, hindi para gumawa ulit, no? Kaya nga, sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Para ito, papasok talaga tayo sa spiritual maturity, no? Ang spiritual maturity kasi is not how committed you are. Hindi yan nasusukat kung gaano ka committed sa mga ginagawa mo patungkol sa Diyos. It is how surrendered you are. Kung gaano ba talaga isinuko mo ang iyong puso sa Diyos. Kasi maari mong kahit na pagod ka, babangon ka, magpupunta ako doon, dadalo ako sa ano. Babangon, gigising ako, dadalo ako sa HCC. Example, no? Ganun. Hindi ganun eh. Hindi nasusukat ang spiritual maturity doon. Ang nasusukat ang spiritual maturity kung how surrendered we are. Gaano ba talaga katindi ang ating pagsuko sa Kanya. Do we trust Him fully? Ang ganda nga ng question ni Buddy, no? Have you taken what Christ offered? Kasi yun. Napangalagaan ba natin ang buhay na yun? Habang tayo ay nandito pa sa hindi paraisong mundo. Napanatili ba natin ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Ay, mawala si Buddy. Are we working that ang aking mga sariling kalooban, ang aking mga sariling pagnanais sa pagsunod ko sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin, sa akin, no? Ganon. So it is not how committed we are, but how surrendered we are to God. No? Maaari tayong mag-commit, pero ano sa puso natin, no? Nakikita tayo na kumakanta doon sa pulpit. Kasi ba kapag tinawag tayo, handa ba natin ibigay ang lahat? Because God doesn't want our partial loyalty.
God doesn't want our partial allegiance. No? He want our whole allegiance na para sa Kanya talaga. No? Kaya nga, ang hirap eh. Sabi ng ating Panginoon, kung sino man ang hindi kayang tumalikod sa Kanyang Ama at Ina, alang-alang sa akin. Kung sino man ang hindi kayang iwanan ang kanyang pamilya, alang-alang sa akin, saka ang kanyang mga anak, alang-alang sa akin, hindi ko siya matatawag na disipulo. Sabi niya, ang ibig po yung sabihin doon, hindi ibig sabihin, iwalayan mo sila. Ibig sabihin doon, i-prioritize mo si God more than them. Are we prioritizing God more than anything else in this world? Total surrender. Whole allegiance. Yun po. Kaya tayo, meron kasing ang isa sa naghihinder sa atin dyan is worry. Worry. Nag-aalala kasi tayo, baka kakainin ng pamilya ko. No? But, ang nais ng Diyos talaga is, kapag magtiwala ka lang, hindi ka talaga magkukulang. No? Yung sabi ni David, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. Siya ang aking pastol, wala na akong kakailanganin pa. Yun eh. Pero hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa pagpapaalala sa atin na unahin mo lang ako at ang inaalala mo, ibibigay ko sa iyo. So yun po, no? Napakaganda po. Thank you po, buddy, and thank you, Sister Karen Joy, sa insight mo, no? Talagang isang oris na yan. So, ito sabi niya, no? We are free to live the life that Jesus purchased for us through the cross. Malaya na tayo doon sa mga mamuhay na tayo ng may kalayaan, no? He has taken away all our perceived limitations. Ano yung perceived limitations? Yung mga inaakala natin na naglilimit sa atin, pinalaya na tayo doon, wala na. Tapos na, wala nang makakahadlang sa atin para sundin ang kanyang kalooban. Kasi ipinaunawa na sa atin. No? Pinaunawa niya na sa atin. Iniligtas niya na tayo, inalis niya na tayo doon. So ano man yung mga bagay na pupuri natin sa Kanya, sa pagsasamba natin sa Kanya, no? Inalis niya na yun, at dapat ipamuhay na natin yun. No? Hindi na, dapat nasa puso na natin ang lahat. Dapat mag-strive. Yun lang po, nawa po ay may naidagdag po